Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Ako po yung host ng ating Facts First podcast. Pero sa araw na ito, isa po akong jokecumentarist. Ibig sabihin, dokumentarista ng isang documentary na isang malaking joke. Malalaman niyo po sa pagtatapos sa ating jokecumentary kung bakit ito po yung tawag natin sa ating special episode. So ngayon po, October 1, 2024, start na po ng filing yung tinatawag na Certificates of Candidacy. Ito po yung mga fina-file ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon para sa May 2025 midterm elections. Yung mga tatakbo naman po sa pagka-party list, ang ipa-file nila yung CONA, Certificate of Nomination and Acceptance. Ngayon, bakit po tayo nandito? Kasi technically, hindi pa po simula ng election period natin. At most definitely, hindi pa po simula ng ating campaign season o campaign period. Pero alam po natin dito sa Pilipinas, pag nagsimula na po yung filing ng COC, simula na po ng circus. Simula na po ng tinatawag na election season or election fever at mas tataas pa po itong fever na ito. So dito po sa Facts First, gumawa po tayo ng isang tinatawag na jokecumentary para may maiparealize po tayo sa ating mga viewers, sa mga ordinaryong Pilipino, kung ano po yung matinding mali dito po sa ating sistema ng eleksyon. Ngayon, makakasama po natin dito sa jokecumentary na ito ay walang iba kundi si Senator Edu Manzanas. Isa po siyang character na dumikit dito sa ating madalas na guest sa Facts First na si Mr. Ronald Llamas. In all seriousness, isa po siyang respetadong political analyst, dating presidential advisor on political affairs. Pero for some reason, napagbiruan, nagkaroon po siya ng sariling character dito po sa Facts First. Ang tawag po natin sa kanya, Senator Edu Manzanas. So ito po yung character na ating makakasama dito po sa ating jokecumentary. Samahan niyo po kami. Siya na, inantok na ako sa kahintay sa guest natin. Di bali, celebrity naman po yung guest natin. No? So, I'd like to welcome to our program si Edu Manzanas. Magandang gabi. Magandang gabi. Kahit dumidikit na yung pang-aalipusta mo na yan, na Edu Manzanas. Hirap na ipagpag. Hirap na ipagpag. Pati sa Trinoma, ang sigaw sa akin, Edu Manzanas eh. No? Hindi ko alam, pwede ba magsampa ng kaso dyan? Okay lang sana sa Trinoma. Okay lang sana sa SM North. Pero kung nasa Washington DC ka, nasa New York ka, nasa New Jersey ka, nagsasalita ka sa Independence Day rally, tapos ang tawag sa'yo, Edu Manzanas, di ba? Huwag naman ganon, guys. Huwag naman po. Farmer talaga yung host eh, nagtatanim. Hindi makalimutan yung Manzanas. No? Kailan ko kaya malalampasan yung storya na yan? No? Tagal pa yan, oo. Tsaka lalo dumidikit. Dumidikit na, no? Kung yung panauhin natin, kasama po siya, hindi po ito joke kasama po siya doon sa latest Pulse Asia survey. At alam niyo po ba kung ano yung nakuha niyang standing at puntos doon? 0.6. Isipin nyo, dumidikit na po siya doon sa nakuha, o madalas makuha ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Are you encouraged by this very significant development sa inyong planong pagtakbo sa pagkasenador? 0.6, ang taas nun grabe. I am so encouraged. Yan na yung aking plataforma. Mukhang todo na to. Tama. Elections 2025, Ronald Llamas for Senator, Manzanas para sa matamis na bukas. Maraming salamat po sa nag-donate, mga mababait na members ng 0.6 movement. Senator Edu, good luck po at alam mo namang suportado namin ang pagtakbo mo para sa pagsusulong ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Maaasahan mo po ang aming suporta at narito po kami sa likod niyo para isulong ang magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Good luck po uli! Nanginginig sa excitement.
O kumustahin muna kita, Senator. Ano ba yung pakaramdam ng tatakbo? Napuyat ako ng husto in anticipation sa filing. Dahil naisip ko kasi, paano kung manalo? No? Anong gagawin ko? Magsusuklay din ba ako ng bigote? No? Kakain din ba ako ng tropical hot sandwich? No? Habang naghihiring? No? Maninigaw ba ako? Magmumura? Ano bang gagawin ko sa Senado? Baka kulangin baka kapusin Tapos nakukonsensya rin ako. Sino yung malalaglag sa aking pagkapanalo? No? Si independent presidential sister, Amy Marcos, si ICC favorite, si Bato, de la Rosa. No? Sino ba yung malalaglag? Si Francis Tolentino, na nakailang talo na ng grupo. No? Sayang naman yung talo niya. No? Kaya nagwo-worry ako para sa kanya. Medyo may hint ng kiliti sa konsensya. Ibig sabihin medyo may confidence kayo, Senator, na mananalo kayo at nandun yung pag-aalala dun sa mga malalaglag kung kayo yung pumasok or pag kayo yung pumasok. Parang Oo, hindi naman overconfidence. Yung sapat lang. Sapat lang na confidence, no? Kaya, ayun. Nag-agonize ako kanina hanggang paggising ko Kung ako ba itutuloy o ako ay mananatili na lang sa aking hardin. So, paano ba? Naglalakad ka? Wala dito, boss. Okay. tatakbo si Ronald Llamas as Senator Edu Manzanas. It comes from a sense of yearning di ba? Ginusto talaga nila Ginusto nila. They saw something in him. Yes. Pwede siguro i-explore. The anchor of yearning. Yun yun. So pag-usapan natin, kasi veteranong kay campaign strategist, no? What if tumakbo nga siya? And this can also be a piece of advice for other candidates, no? What would it take for him to run a credible campaign and perhaps win? Again, this is a what-if question. Absolutely. Unang-una, ang priority natin, kasi ang magic formula dyan, ATC, awareness to choice. By the time kasi tumakbo ka for senator sa Pilipinas, the assumption has to be that your awareness is already in the high 90s, kung hindi 100%. Let's take the hypothetical situation of one Ronald Llamas. If he were running for Senate, base sa huling survey, yung awareness niya mababa. Bago natin mataas yan, kailangan natin gumastos ng pera. We need to put time, resources, effort into that. If you compute from his last survey, na lumabas siya dun sa fold, dun sa margin, ang conversion rate ni, and you guys can do the math, no? Lumalabas, 1 in 18 ang kanyang reach to conversion ratio. Anong ibig sabihin nun? Sa 18 people na makakausap niya, makakakilala sa kanya, malalaman yung kung sino siya, plataforma, isa lang ang boboto. So now you do the math. You need 17 million votes to get into the Senate. 1 in 18 ang conversion rate mo. Anong kailangan mong gawin para ma-reach mo yung magic number na 17 million? In Senator Edu's case, just dirty math, no? He needs to have about a 12% jump each month from his 0.6 to be a credible senatorial candidate. In the next 6 months, his monthly rating should jump by 12% in the next 6 months para lang maging credible siya. Yung jump na to, awareness pa lang to? Or awareness, well, kasama na. Kasama na. So, he needs to have a 12% jump each month in people who will vote for him who are willing to vote for him. So if you do that, 1 in 18 conversion, guess how many people he needs to reach in a day? He needs to reach about 220,000 people per day. Paano mo gagawin yan? Ikaw ba, kaya mo makipagkamayan? Kaya mo bang makipaghalubilo sa 220,000 new individuals kada araw? Hindi mo magagawa yon. Okay. Can you imagine if you were a normal Filipino, how would you reach 220,000 to 300,000 people in a day? Incidentally, nandiyan na si Senator Edu. Our candidate is here. Our candidate is here. Senator,
His bodyguard looks like Ding Dong Dantes. Pinag-uusapan namin yung your impending doom if you decide to run for the Senate. Hintay ko sa iyo, boss. Sorry. Roll na natin Guys, ang ginagawa natin, mockumentary. Hindi seryoso. Tatatakbo si Ronald Llamas, aka Senator Edu Manzanas. Pag-uusapan natin, paano kung tumakbo siya? Para matutuhan natin yung proseso kung paano binibuild up, pinaprep ang isang kandidato. At syempre, more importantly, pag-uusapan natin, bakit napakamahal ng cost of campaigning sa ating sistema ng eleksyon, ano yung mga mali rito, at bakit napaka-prohibitive nito doon sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi ko sinasabi ordinaryong Pilipino si Senator Edu dahil sikat yan So, pag-usapan natin, nandito si Senator Edu ngayon, si Mr. Ronald Llamas. Kung tatakbo siya, kasi filing October 1 to 8 ng COCs. Correct. Kung tatakbo siya, what would it take for him to run a credible campaign? Okay, we're talking about credibility. The good part about Senator Edu is that meron na tayong baseline data. Dun sa huling I don't know kung sino ang na chokehold ni Senator Edu dun sa survey firm na yun, pero pumasok siya in the fold, no? So, in fact, katabi ng stapler yung pangalan niya. Nasa 0.6 siya. So, based on that, we have to do it mathematically. Sen, Sorry. ganyan talaga ugali niyan Ganun talaga, no? Akala ko, okay na yung campaign manager. Magpaliwanag yung campaign. My campaign manager will do the talking for me. Yung kandidato kasi, bibigyan na lang yan ng finished product. Oo, correct. Pinaliwanag ko na yung gagawin natin pero wala siya interest Hindi na yan kasama sa mga ganyang usapan. He's beneath, these are beneath him, no? Correct. Yes, no. Yes, no. He's a talent. Parang gladiator yan. Roman emperor. No? Okay. Kandidato na nga. Gusto nyo pa, sumama sa usapan. Sino mga kandidato ang may alam para makialam sa ganyang usapan? No? 17 million na magic number bago ka makapasok sa Senado. So, given that, na 1 in 18 ang conversion rate ni Senator Edu dahil ngayong awareness niya mababa, kailangan siyang reach ng 220,000 new eyeballs a day. It's not physically possible. How will you fill that gap? Kailangan mo ng TV ads. So, magkano na ang TV ads? Para yung eyeballs makakita sa'yo. A 30-second TV ad will cost you X amount. You need radio ads in different, nalaman nga natin sa huling survey, Visayas and Mindanao. So, kailangan localized pa yan. Tapos, kailangan mo ng around 4 targeted Facebook landing pages. Bakit 4? Kasi by region yan, by local, and sometimes by SEC, socioeconomic class. Meron kang messaging na medyo angat, meron kang messaging na medyo masa, na lighthearted, kailangan mo nun. And if the average interaction is anywhere from 5 to 8 seconds, let's say a billboard, or an ad bago nila palitan yung channel, or a Facebook ad bago nila iskip, you need to hire a very, very excellent, exceptional campaign comms team. In the case of Senator Edu, he doesn't have that problem, no? Because he already has the best agency doing it pro bono because of belief, ideology, and overwhelming sex appeal of the candidate. So we have already decided to do this pro bono. So anong ibig sabihin niyan? Meron tayong tinatawag na holster amount. Swerte na nga si Senator Edu because at least siya nag-0.6. But we have a concept called holster amount na to run for the Senate, this is, any electoral position for that matter, we have computed it down to a science. This is what you need to have in your holster, ready to deploy. Magkano? In the case, by the way, holster to, holster amount ito, hindi yung prenamis ni kumpare, si Bayaw, magbibigay daw ng X amount at yung kamag-anak ni Mrs., siya na daw sasagot ng t-shirts ko. Hindi pwedeng ganon. When we say holster amount, you have it in your holster, cock and lock, ready to deploy. If the magic number for the Senate is 17 million, you need about 408 million pesos to run a credible campaign. If you do not have that in your holster right now, don't bother running for the Senate. It will end up in tears. Clarify ko lang guys. Hindi siya tatakbo
Baka yung nakakapanood nito, Mag-donate ng pondo. Oo, mag-donate para maabot yung 408 million. Hindi po siya tatakbo, this is a mockumentary. Please po, huwag kayong mag-donate ng pera. Hindi po ito fundraising call. Talaga nilinaw eh. Dahil baka hindi natin alam, baka yung mga Faxnatics natin, merong pag nagwalis-walis, merong 408 million. Hindi po tatanggapin ni Ian Esguerra yan at kami po ay ang dinidiscuss namin dito ay hypothetical situation. Kunwari, what if, ano pa bang words? Ano lang to? Katang-isip. Mental exercise. Mental exercise. Thought exercise. Ito tinatawag natin. So you can imagine why you need that amount. Off the bat, it's based in math. Diba? Kasi nga, if you need to reach X amount of people, in the case of Senator Edu, we've computed it roughly to 220,000 people a day na kailangan mong ma-reach. Okay. You cannot physically do it. And even if you tried, that would still entail money. He would still need to organize. He would still need to have leaders. Town hall, he would need a sound system. He would need, diba, vehicles, gas, communications equipment. Kumusta ang pakiramdam, Senator? Medyo disheartened ba kayo? Hindi. Talagang tuloy pa rin? Oo, dahil saan ako nagsimula? 0.6. Mas mataas yan kay Kibuloy, na isa sa mga pinaka-powerful na tao sa bansa. Excuse me, Senator. Hindi siya isa sa pinaka-powerful na tao sa bansa. Siya ay Diyos. Anak ng Diyos. Tapos, kapantay ko si former Executive Secretary Vic Rodriguez. No? The Kingmaker. The Kingmaker. Di pa ako nagsisimula niya. Tama. No? Tapos, ang nagsimula pa lang ako, magnakaw ng mansanas. Wala pa ako masyadong niranakaw niyan. No? Tapos, mas mataas pa ako kay Secretary Gadon. Meron ng TV show at saka radio program pa yan. No? Who has declared na ang kahirapan ay katang-isip lamang. Masama yung ating pinagsisimulan. No? Lalo na kung magtatayo ako ng sarili kong kulto. Magkukuha na, inflection point yan. Correct. Ang tawag nila, inflection point. Correct. Talaga magka-qualitative leap ka. Kahit sabihin ni Ronnie Holmes na kailangan ko ng 1,000 inflection point with 2 billion pesos. How can I go wrong? 2 billion, kaya kong gawin. I can do almost anything. Pwede ako maglagay ng hologram sa mga probinsya. Yes. Gusto aking itsura. Yes. Tapos kakausapin ko yung mga magsasaka at mangingista. And what a treat that will be for your ginawa ni Modi sa unang kampanya. Yan ang ginawa ni Modi. No? Across the biggest voting population sa mundo. Hologram. Tapos ano ba yung AI ngayon? Ang AI ngayon, hindi na kailangan ng maraming trolls. Isa na lang. Tapos yung bibig, yung bibig, magsasalita, iba-iba na lang ang messaging na lang yan. Tama. Para saan pa Facebook? Para saan pa Instagram? Alan, yung ganyang overconfidence, kung ikaw bilang strategist, kung ganyan yung kandidato mo, paano mo dinodraw yung line between positive thinking and delusion? Sa totoo lang, fruit from the poison tree, dahil nai-inspire ako sa mga words si Senator Edu. But seriously speaking, again, he mentioned an amount, no? 2 billion pesos. Hey, if we had that, fight yan. If we had it. Pero magkano ba mansanas ngayon, sir? Hindi, ako naman, build it and they will come. Hindi ko pa nga binibuild, may nagbibigay na ng mansanas. No? So, lalo na pag binild ko yan, no? Disruptor pa ako. Correct. Kung manuntok ako ng 2 senador, hindi ako mag-inflection point. No? And again, punta ako sa isang restaurant yung 2 senador, upakan ko. And again, the math is 12% jump each month. Yung sinasabi ni Senator Edu na inflection point, kung mag-jump siya ng 30%, for example, because of nakipagsuntukan siya, ibig sabihin, medyo nagkaroon ng relaxation dun sa next month. Diba? Habol-habol. So, yun. Tama. Saka geometric yan pag tumaas ka ng 12,000, yung 12,000, pwedeng times 12. Diba, vampira ka, makakagat ka ng 12, no? Yung 12, magiging vampira, kakagat din sila ng evangelists ang tawag doon. Evangelists. Yung problema sa inyo hindi kayo, mga Arneo kayo, hindi na ako yung mathematics sa U-Belt. Lahat ng sinabi niya mali. Yun ang punto. Kinukuha lang natin, dinadagdagan lang natin. No? Geometric progression yan, parang vampira. Madalas sa line of work mo, madalas ka ba maka-encounter ng ganyang kandidato? Yung aspirant, ganyang ka-positive? Actually,
the sad reality is, oo. Oo. But usually, we are not laughing after the meeting. Okay. Oo. Usually, sinasabi ko parang, okay, well, good luck to you. Unfortunately, our agency might not be the right fit. Dahil pag ganyan na, di ba? Pag ganyan, yung 2 billion ko. Oo. Ano kasi, usually, ang mathematics ko dyan, mga 30% ang tumatakbo, mga psychopath. Mga 30% ay mga sociopath. Magkaiba yun, ha? Psychopath at sociopath. Correct. No? Tapos, mga 20%, sobrang yaman yan. Yung kaya nilang bilhin yung eleksyon. Correct. Diba? Meron kang siguro mga 2% na matitino. No? Yun yung bad seed na sana, yung 2% na yan, times 10, maging 20%. Diba? Correct. So, yun yung hinahabol mo. So, saan kayo doon? Sociopath, psychopath, o bad Medyo seed? nasa gitna ng psychopath at sociopath. Okay. Dahil minsan kasi, alam ko na mali, pero ginagawa ko pa rin. Oo. Pero minsan talaga, hindi ko alam. Oo. Yung psychopath kasi hindi niya alam kung ano mali at saka tama. Correct. No? Kaya hindi siya nagigilty. Yung sociopath, alam niya kung ano mali ang tama, pero kikita ka sa mali eh. So, pupuntahan mo pa rin yung sociopath. So, you are from the crooked path. So, ikaw yung opposite ng daang matuwid. You are the crooked path. Kung walang crooked path, wala kayo itutuwid. Yun yung philosophy niyan eh. Tama. Present the problem and present yourself as the solution. Tama. Natutunan kayo proper Perionsan eh. Di mo inabutan niya sa Ateneo si Perions. Of course. Medyo kan muna, hindi diretso. Father Ferions. Para meron kang ayusin para maging diretso. The best yun. Sapat ba yung positive thinking niya para maitawid siya sa 2025? Well, ako kahit gaano ka positive ang thinking ko, at sinabi kong magkakabahay ako sa Forbes Park, sa tingin ko kahit nag-positive thinking ako, palagi ko hindi mangyayari eh. So, I think that answers the ganyan question. ang mga PR man, para mga abogado yan eh. No? Kahit talo ka sa kaso, sasabihin, kayang ipanalo. Pero hindi masyadong magkalayo yan, ha? Yung PR at abogado. Your delusion is good, but your money is better. Your cash is better. Yung kasi hindi naman siya technically coming from scratch, di ba? Yes, 0.6 siya. Oo. Tsaka meron siyang organization. Meron. Ayan. Meron. So again, Malaking factor ba yun kung sakaling tumakbo siya? Lalo na kung naging kulto yun. Oo. Dahil magpapakamatay sa iyo yun. Pero feeling ko hindi. Magbebenta ng mga pastillas. Meron akong kilala, nag-nominate ng sarili niya sa partido, tapos walang pumoto. Tapos ginanon. May kilala akong gano'n. Kaya naisip ko Sa yung partido, hindi siya ninominate. Nanggugulo dun sa meeting. Ninominate yung sarili. I heard you nominated yourself, pero Oo nga eh. that was roundly rejected. Nung special congress namin online, last Saturday, no? Nakita ko yung mga nominee si Chel Joc, no? Percy Sendanya, no? Yung aming sister from Mindanao, no? Yun yung aming mga sabi ko, kaya ko rin to. So nominate ko yung sarili ko. Oh. Anong response? May nakita lang ko isang smile, no? Doon sa post ko, no? Ano ba ito? Online congress eh. So, may nung ninominate ko yung sarili ko, ayun, may nakita lang ako isang kwan. Isang smile? Oo, isang smile lang. So, ano ibig sabihin? Isa lang nag-agree? Ibig sabihin, isa yung tumawa sa akin. Okay. The rest? The rest, seryoso, pero ayaw. Ganun, no? So, naramdaman mo ba yun, yung feeling ng rejection? Parang roundly rejected. Yan. Naramdaman ko. Pero naniniwala ako sa paborito kong pilosopo si Nietzsche. What doesn't destroy you will strengthen you. Kaya lagi ako nai-strengthen ng rejection. Which brings us to your situation now. Kaya ngayon, kung ako ay mananalo, mas malaking problema. No? Pero kung ako ay matatalo, tingin ko titibay ako. For 2028. Dahil meron akong doctorate sa rejection. No? Kaya, ikaw ba, masteral ka lang? Masteral lang tayo. Drop out ako sa college, at least doon man lang, magkaroon ako ng doctorate. Pwede. Yun sa is there anything that excites you? Kung nakara manalo kayo, anything that excites you about the current crop of senators? So far, 23 lang ngayon dahil yung si Senator Angara ay graduating, kinuha bilang Education Secretary. Yung mga natitira, is there anything exciting for you? Ang dami. Talaga? Oo, ang daming characters doon No, tingin ko mag-enjoy ako ron
Pag nanalo ako, no? Bawat isa doon mapapalaban ako. Ano to, debate? Magagaling no? Debate? Debate? Anong debate pinagsasabi mo? Sa Senado may debate? Monologue? Ha? Oy, may montik magsuntukan. Pormahan. Pati yung magsusuntukan, pormahan lang yun Oo, dahil kung manununtok ka, ang style dyan, no, sa college, pag manunong ka, dahan-dahan kang didikitan yung susuntokin mo, tapos upakan mo na kagad. No? Kung yung malayo ba, nagsisigawan kayo, no? Yung ganyan, yung nagmumurahan. Ibig sabihin, hindi ka seryoso, gusto mo magpaawat. Okay. No? Kaya yun lang nakita natin, nagpaawat. No? Yung sumisigaw ka pa na may yung mga tao, awatin tapos ka. bibitawan mo yung cellphone, no? Yung gano'n. Usually kasi, pag mainit na ulo mo, pag nasa intensity of battle ka, hindi mo na maiisip kung yung hawak mo, baka ihampas mo pa yun No, kaya medyo tingin ko, contrive yun Pero tingin ko kung basketball ang laban ng dalawang senador na yun, talo si Senator Mix doon Kasi napanood ko na mag-basketball si Senator Alan Lumilipad yun. Tsaka magaganda sapatos nun. Oo. Tsaka meron siya yung split sa mid-air, naka-split siya. Napanood ko talaga yan. Oo, nakita ng dalawang mata ko. Anong laban nung pa natin doon? Ni Yulo sa Olympics. Mukhang pang Olympics si Senator Alan. Yung talon na gapalito, tapos may split mid-air. Tapos, for some reason, pumapasok yung layup, Hindi ko sinasabing wala kasing dumedepensa. Pero naipapasok yung bola. So, magaling. So, na-impress ka rin. Na-impress ako. Kaya niya umiscore siguro mga 20 points in 2 minutes. Kaya niya. Pag-isa. Yung lumalaki pa naman ako nung high school, napasok ako sa Kilusan dahil doon sa isang magaling na senador, si Pepe Jokno. Wala yun. No? Sa crop ng mga senators yan. Pag nakikita ko ngayon, ako ay nagde-despair. Para kanina. Pero nai-inspire din na kaya ko rin pala. Kaya ko rin pala. Kung suklayan na ng bigote, kahit nakakalbo na yung bigote ko, pwede. Hindi, ang iniisip ko kasi, di ba, usually yung kapangyarihan, pag nandyan yung opportunity, marami natutokso. Kaya di ba, nakikita natin yung mga tumatakbo sa Kongreso, sa Senado, hindi naman capable technically, pero yung idea na hahawak sila ng kapangyarihan, malalagay sila sa pedestal, that becomes tantalizing and very tempting for them. Hindi ba kayo nakaramdam ng ganun kahit isang beses? Hindi ganung karamdaman. Parang sakit no? Karamdaman. Pakiramdam na lang, pakiramdam. Parang hindi ganung pakiramdam, no? Mas yung pakiramdam ko ay nai-inspire ako at yung aking mga kasama na we can make a difference. Kung ito lang ang aming mga katapat, papakainin namin ng alikabok ito. Katulad ngayon, ang nominee namin ay si Chel Jokno, Dean ng LaSalle Law School. Anong laban nila Marcoleta dyan? Di ba? Yung mga nagpapanggap na may alam. No? Kaya yung aking mga kasama, pag pinapanood yan, no, ay nakakaramdam ng inspirasyon na definitely we can do better. Baka iba rin kasi yung pinanggagalingan niya, no? Kasi ideology-based politics, di ba? Kasi yung trappings of power, siguro mas magiging tempting siya kung hindi nanggagaling sa ganong perspective. Tama ba? Tama. Dahil mas mahirap magtayo at maglunsad ng isang partido na nakabatay sa ideolohiya. Kaya nga nagsisisi ako dapat pala tinayo ko kulto no? Baka mas malaki pa yung aking kulto kaysa kay Pastor Kibuloy. Gawin na ba nating kulto yung 0.6? At saka, Yung 0.6. Iniisip ko pa. 0.666. Oo, yan. 0.666. Pwede. Para malapit na lang. Kulto na. Dahil sabi nila malapit na yung Armageddon no? Dahil nagkakagulo na sa sa Middle East, doon daw magsisimula ang Armageddon. Ang hindi nila alam, dito sa South China Sea. No? Kaya, pwede yun, magtayo ng kulto rito. So, ikaw yung magiging prophet of doom? O ikaw na mismo yung doom? Baka, dati kasi doomsayer ako Ngayon ay doom doer na. May naisip akong naisip akong parang yung bumabanat sa amin. No? Dito sa aming koalisyon na atin ito. Kami daw ay naghahabol ng Third World War, nuclear war, by provoking China. Ito talaga si Rafaela, mukhang war freak no? War freak talaga. Kaya, Rafaela David, yung presidente ng bayan. Ang hindi niya alam ay kasama ko dyan sa 0.666 movement na
magke-create ng Armageddon, no? No? Pero hindi tayo bago diyan dahil yung ating politika ay protracted Armageddon hindi mo ba napapansin, no? Ang daming mga 0.666 sa mga batok. Oo. Sa Parang may mark of the devil. Oo. Oo, minsan napapaisip ako ibang mga nakikita kong politiko pa nagsasalita. Sabi ko, hindi ba possessed na to? Medyo. Possessed by the devil na. Hindi, ang isang amazing pa ron ay pinagmamalaki nila. 'Di ba yung walang hiya, hindi nahihiya, no? Hindi ko sinasabing walang hiya, yung Yun na yun wala na hiya. 'Di ba yun din yun? Hindi, magkaiba yun. Yung walang hiya, matindi yun, no? Yung Pag pinagalan, wala na hiya ay shameless. medyo Hindi ba ganun din? Ganun. Medyo may varying degrees no? Varying degrees Baka pala mukha. Yan ang problema pag hindi ka Arneo, hindi mo nalalaman yung mga intensity ng mga degrees. Hindi alam ko, yung, ano lang ako. Yung dialectics namimiloso pa lang ako. Yung paraan ng pagsasalita niya, meron ba siyang dapat palitan? Absolutely not. Kailangan lang i-amplify to reach a greater audience dahil nakilala na si Senator Edu dun sa kanyang mga off-the-cuff remarks na lahat kahit sino kausap, tinitira. Well-experienced ka dyan, di ba Ian? Na ikaw ang usual target ni Senator Edu. Ako rin. Biktima ba tayo dito? Actually, practice. Practice. Plinking. Nagbuhat tayo lagi pag tayo yung ginagamit na plinking ni, di ba, ni Senator Edu. But evidently, bumenta sa tao, 1 of 18 nga ang conversion rate niya which is actually relatively okay if you think about it. So, mukhang buwebenta. We just Yung mahalaga yung salitang relative. Relative. Lahat pwede. Pag relative. Pwede, relative. Relative to, relative to the magtataho, he's got better chances. Diba? Relative to Kibuloy. He's got better chances. Relative to the Kingmaker. Diba? Relative Malaking bagay ba, kunwari, yung pagiging disruptive niya as a character? Kunwari, lumabas siya sa mga debate sa pagkasenador. Usually, marami yan, di ba? Oo. Kunwari, ma-outshine niya yung iba ron. I will go to the example of actually 3 floors up from this very building where we work is Attorney Luke Espiritu. Dito ngayon? Oo, nandyan siya ngayon. Yan ang office niya na sa isang debate na naging inflection point niya, tumaas siya. By 10 times sa kanyang mga kasabay. 10 times sa kanyang mga kasabay. Kaso, he fell short pa rin, di ba? He fell short pa rin. Again, because the game here isa lang yung inflection point. Isa lang yung inflection point. Ilang ganun ang kailangan niya? Siguro mga 27. So, kailangan yung mga insulto. Tapos yung climax sa isang senatorial debate, uupakan ko yung mga nandun. Tapos pati host. Marami na. Kung yung host, kaibigan ko naman, ba't ko naman gagawin? Halimbawa, nagbaon ng sumpit si Senator Edu at sinumpit si Clarita Carlos, tinamaan sa Alam mo yun, yung munggo yung bala. Alam ko yun. Nalagyan mo sa straw. Pag sinumpit niya si Clarita Carlos, pasimple. Ano na yun? Inflection point. Ako yun, 10 inflection point doon. Nanumpit ka sa senatorial debate. Correct. Tapos, pag nagdedebate sila, kumakain ka ng mamulok na siopaw. Diba? So, ang tanong na lang dyan, kung alin na mauuna, manalo siya bilang senador o mabilanggo siya. Usually, hindi masyadong magkaiba yun. One usually follows the other. Kung titignan mo yung historical data. Position ng Senado, di ba? Historical data. Bilis talaga nitong si Senator Edu. You can't out, Pero may mga desisyon na nare-reverse, Akala mo kulong na, pero nare-reverse pa. Correct. Nangyayari din. Yung ganun, kasi 12 yung posisyon na pinaglalabanan, no? Yes. Ang tawag puro multi-member plurality system. Absolutely. Parang lagyan natin ng konting, substance, baka sabihin yung sophistication. Maraming tatakbo, di natin alam kung how many, no? Yes. Assuming 60, yung tumakbo, maglalaban para sa 12, how do you make your candidate stand out? Kunwari siya. Let's use his example. Again, Senator Edu already gave the template, no? We have to search for those inflection points that are significant, important, memorable, and tangible. So yung memorable, yun, halimbawa, sa isang debate, umangat siya because hindi naman ininsulto, pero pinoint out niya lahat ng flaws, ng hypocrisies ng bawat kandidato. And we all know that Senator Edu is as pure as the driven snow na walang maibabato sa kanya. Oo nga. Diba? Parang skeletons in the closet, no? Oo. So, nangyari doon, binabahan niya lahat, siya umangat,
And then you have to look for those moments. You have to look for sound bites that will go viral, for Ang example. 12 na ito. Itong isa may boylet. Itong isa, Itong isang boylet. Ito may boylet. Ito, siya ang boylet. Isahin ko yan. 1, 2. Diba? Ito mahilig sa boylet. Ayan. Ano dapat nila ron? May dossier ako. No? May dossier ako na pag tinanong ako, ilaladlad ko. Di ba? Ang mangyari nga dyan, baka yung kalahati sa 12, basta hindi na tumakbo. Ang trabaho ko dati sa Malacanang Political Intelligence. Tama ba yung daan natin? Para Mali ba? parang papunta ka ng norte, imbis na papunta ng Comelec. Hindi. Karuhatan na to. Dun sa... Yan nga ba sinasabi ko? No. Hindi, ayan dadaan tayo sa NLEX Harbor Link. Okay. Sige. Kinabahan ako Kala ko, pupunta na tayo. Baguio. Yeah. Kinabahan Para tayong mga senador natin, nililigaw yung mga tao eh. Sorry. Kinabahan Hindi, pero ako yan skill set yan ng ating mga politiko. Nililigaw yung mga tao. Nililihis. Kaya dapat matutunan mo rin yun kung papasok ka sa Senado. Ako, pinag-aaralan ko yun Paano manligaw ng tao? Paano mambudol ng tao, no? Pero I suppose meron ka naman Senator Edo na proposed legislation in mind. Kasi yan ang primary na trabaho ng isang senador. Legislation? Ano talaga yung pinagsasabi mo? Debate, legislation. Ano ba yung iniisip mong papasukan ko? Mali nga to. Ha? Mali yung sinasabi ko. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Legislation, debate. Pero how would you describe yung crop of senators ngayon? Parang as a whole, taken as a whole. Anong description yung crop, sa kanya? CRAP? Pwede. Ano ba? May ilan namang shining doon di ba? Oo. Ikaw naman, hindi naman lahat crappy. From the pile of crap. Oo. Talaga. Siyempre, may mangilan-ngilan. Meron namang magagaling, no? Smelling of roses, di ba? Like who? Oo. Ayan, sila Senator Coco Pimentel. Yan. Sino pa? Yan sila Senator Risa Ontiveros. Hindi crappy. Bakit? Merong dalang plataforma, may dalang prinsipyo, may dalang vision, at marunong makipagdebate. Yan, no? Si Senator Coco, talagang wholeheartedly yung sinabi niya. Oo. Parang pilit, para lang dalawa yung mabanggit. Bartat Natcher, na-train ng tatay, no? Math major yan. Minsan nagkamali nung pumasok sa Duterte government. Pero lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Ayan, no? May iba lang ayaw ng divorce. Meron lang iba hanggang ngayon, hindi na-justify pa rin. O nagpapalusot pa rin. Sa pagsuporta nila kay Duterte. May mga ganun. Oo. Hindi lang mga yun. Hindi lang mga senador yun. Hindi lang mga congressman. Mga aspiring. May mga ganun. Pero huwag na natin pag-usapan yun. Baka madami yung dumami yung kaaway natin. Masyado na marami. Bawas mo ng konti. Mukhang pinapainan mo ako Hindi. Tumalon na naman Yan yung problema rito. Hindi, nakikita ko lang kasi matindi yung importante merong record of naka-record naman, naka-ukit. No? Naka-ukit. Sana man lang meron silang summation. No? Para maipagpag nila yung guilt. Okay. So ito nga, what will you bring to the table? Kunwari, maging senador kayo. Iniisip ko pa dahil para tumakbo ng senador, hindi mo naman dapat isipin kung ano dadali mo on the table. Talaga? Oo. Dapat, ang mahalaga kasi dito, manalo. Parang unity team. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, nung nanalo na kami, tapos na ang unity team. Dahil, anong plataforma pinag-uusapan nyo? Hindi ka naman biboto dahil sa plataforma. Di ba? Iboboto ka dahil sa kulay ng damit. Nakapula. Kulay ng pantalon. Correct. Di ba? Hindi ka naman iboboto dahil sa plataforma. Punta tayo sa next phase. Image making,
building, for instance. Kunwari lang tatakbo siya. Oh. Paano mo siya bibihisan? Ano yung magiging imahe niya sa mga butante? Well, sa nakilala ang isang Ronald Llamas, syempre, he has a very strong grassroots operation, and yung mga tao sa quote-unquote, pangkaraniwang tao ay minamahal siya dahil sa nagawa niya para sa iba't ibang sektor. So I would dress him in a simple, everyman way, maybe a collared shirt just for some distinction, short sleeves. Hindi yung ganito na mukha siyang pupunta sa Storycon. Oh, It's a requirement, basically hindi siya binabayaran doon eh. Kailangan magbihi siya. Shots fired again. Unguided missile tayo dito. Hindi, inaaraw kasi siyang guest eh. Di ba dapat kinuha na siyang co-host talaga? Alam mo yung yung mga nag-aaraw-araw na guest, alam mo walang kwenta yun eh. Correct. Yung pag inaaraw, tapos yung mga 30 minutes before tatawagan ka, pwede ka bang mag-guest? Di ba yun na nakakainis? Ano man ang bigyan ka ng t-shirt, di ba? Mug. Mag. T-shirt at Lalo mug. na, hindi sasabihin sa inyo kung ano pag-uusapan. Correct. Bakit pati yung host tinatamaan ng bala? So yan ang gagawin ko. Then I would make a catchphrase. Whatever it is, di ba? Itinetest namin yan. Whether it be llamas, magandang bukas, mansanas, para sa matamis na bukas. That needs to be pervasive para every speech, every appearance niya, meron yon. Tapos iisa-isay namin yung tinatawag nating moments of truth, sensorial moments of truth. Kailangan meron siyang signature color or signature outfit. Halimbawa, pag inisip mo si Lito Atienza, you know he's going to be in a floral shirt. Sight moment of truth yon. Pag narinig mo yung mga balibaliktad na salita, Wakali, Gedli, Etneb, alam mo na si Isko yon. So that's an oral moment Kung ikaw of truth. ay naka-black sunglass, alam mo na si Tulfo, the last man standing. Alam mo na siya yon, di ba? So we need to establish sensorial moments of truth para sa ating kandidato. Anong kulay yung okay sa kanya? Mansanas. Siyempre red. Unang-una, namuntika na siyang masama dun sa admin slate eh. And we all know that the admin is red. So red is also the color of apple. So pwedeng red. But on the other hand, meron ding green apple. Oo nga. So pwede ka ring green. So you could either be on the side of the reds or on the side of the greens. Na pareho ka naman mahal. So pwede siyang team kadiliman, pwede rin team... Correct. Pareho ka naman mahal. Baka ang gawin ko, pag nasama ako sa admin slate, sasabayan ko si Tita Amy. Aalis. Super ate. Oo. At pupunta ako doon sa green. No? Sa green. Pero dahil nabahiran ko yung admin, dadalhin din ako. Yes. Yun yung, kaya gagawin ko yung framework ni Tita Amy. Correct. Dadalhin pa rin ng admin dahil meron siyang pangalan na Marcos. Pero malinaw na siya ay nasa Duterte. Hindi naman ka sa dalawang Hindi ilog. na namamangka sa Duterte. Pinagdikit ang dalawang ilog. Kung ilalaglag siya, isa na lang. Hindi yung dalawa. Magandang pa yun na strategy. Tapos, aangkas ako sa kanya. Truly extraordinary times, Senator Edo. So baka yung non-conventional campaign na iniisip mo, baka nga Dahil baka kumapit ha. nung nanalo si Digong, mga 4 na PR yung kausap ko, sabi nila, babalik sila sa eskwelahan. Yung mga natutunan daw nila, hindi nag-apply. So dito, baka 4 na po yung bumalik sa eskwelahan. Parang natitikman ko na yung masarap na na arroz ala cubana sa Senate social hall. Oo, okay na masarap na kape. Pasensya na. Overcooked eh. Ikaw na late eh. Yan, yung mga ganyan, trabaho ng PR, ikaw pa masisito. So, tapos na eleksyon, natalo ka, Ikaw naman eh. diba? Hindi mo kwenta yung hologram mo eh. So dapat siya red collared shirt. Yes. Suggestion mo. Maong ba dapat? Pwedeng green pants para at least natataon din, di ba? Red yung top, green yung baba. Christmas is Di coming. ba siya bumumukhang nun? Santa Claus. Clown? Nangongolekta ako ng clown sa bahay eh. No? Tapos na-discover ko na yung pagiging clown, pagiging payaso, is a philosophy. No? Halimbawa, napuntahan ko dati sa Sweden, merong training camp para sa mga clowns. Meron palang Clowns Without Borders. So Parang yung Doctors Without Borders. No? Yung nagpapasaya sila doon sa mga refugee camp. No? they take their job seriously. Oo, Mga tapos clowns. kasama sa training, ano ba yung philosophy ng pagiging payaso, ng pagiging clown? Para ka magbigay ng saya sa mga malulungkot, no?
Yun yung trabaho mo. So, meron siyang medyo positive element. Kaya pag tinatawag nating payaso yung ating mga politiko, baka nakaka-insulto nakaka-offend no? Dun sa, kung pa pala yan, yung iba nakadikit sa Northern mythology, si Loki. Ang tawag kay Loki, the Disruptor. Ginugulo niya yung Asgard. Pag yung mga Diyos, kampante na sa kanilang inuman, sa kanilang mga gera, guguluhin ni Loki. No? Kaya medyo hinihiwalay ko yung mga payaso. Baka kinakailangan natin ng mga payaso. Ano dapat? Mga disruptor. Ano dapat? No? Buhaya? Yung pwede. Kaso nakaka-offend naman sa mga buhaya. Nananahimik sila. Oo, tsaka going about their business. Tapos, pinoprotektahan natin yun Asa, diba? Endangered species. Wag. Mas marami kasi yung hindi magiging extinct, mga insekto. No? So, ano sila? Alam mo ba na pagsasama-sama lahat ng insekto sa buong mundo, no? Ay 100 times mas mabigat sila kaysa ipagsasama-sama ang bigat ng sangkatauhan. No? So, yun, pwedeng mabawasan yan, yung insekto. Oo. So, mas appropriate sa kanila yung insekto. O, tsaka peste. At least yung karamihan. Hindi naman lahat. No? Okay. May mga positibo Ito naman. pa yung naisip ko. Sa mga, again, apologies po sa mga payaso. No? Nagkamali po ako. I misspoke. And I honestly... Yun naman yung natutunan ko lang. No? Pasensya na po. Hindi ko na-realize ang laking insulto para sa mga payaso. Yung gamitin yung inyong larangan para i-describe yung mga kandidato. Nuulit ko, kailangan natin ng maraming payaso. Correct. Mga disruptor. Naisip ko lang minsan dito sa mga kandidato, nagiging palusot nila na, hindi, kaya kami talaga people of substance kami, pero kailangan namin kumanta, sumayaw, magpapogi, mag-joke-joke, kasi ito yung hinahanap ng mga tao. Para bang yung burden o yung sisi, pinapasa ron sa mga tao. Yes. Tama ba yun? Yes. Kaya ang mga payaso, dinidisrupt, hindi lang yung natural cynical order ng ating politika. Dinidisrupt din niya yung mga mamamayan na medyo kinakailangan gisingin. Minsan kasi pag natawa ka sa sarili mo, di ba? Medyo positibo yan No? Yung pag natawa ka sa sarili mo, yung susunod mong hakbang, teka. No? Baka hindi na to nakakatawa. No? Hindi lang para sa akin, para sa susunod na henerasyon. Yung mga anak ko ba ay tatawa pa rin sila pag nakita nila na sila ay nakabaon sa utang. Yung mga anak ko ba ay tatawa kung ang presyo ng bigas ay 100 piso na bawat kilo? No? Yung mga anak ko ba ay tatawa pag yung aking teritoryo ay hawak na ng mga dayuhang Chinese? No, so, kailangan medyo i-disrupt din ng mga bagong politika. Dapat marunong din sila magpatawa, maging disruptor. Hindi lamang dun sa mga insekto, no, na winawalang hiya yung ating mga mamamayan, kung hindi mismo yung mamamayan na magsimulang matawa sa kanilang kondisyon at pagkatapos nun, magsimulang magalit. At gamitin yung lakas nila. Yes. No? Kaya may halagang humor Oo, May halagang humor. No? Kasi nakakabuisit minsan yung mga politiko na minamanipulate na nga yung sistema ng eleksyon na pabor sa kanila. Minamanipulate yung mga botante, binobobo. Ako kasi hindi ako naniniwala sa bobotante. Correct. Naniniwala ako dun sa mga politiko na binobobo sila dahil sa sitwasyon o kalagayan nila. Medyo tulog, no? Dahil tulog lang. nakita nila na parang wala na mangyayari. Kita nila, yan na yung nakagisnan, yan na yung norm, maglabas na lang ako ng popcorn at manood. Pag-usapan natin yung yung political dynamics within the Senate. Kasi among reporters on description namin sa mga senador, parang 24 separate republics or separate Malacanangs. Malacanang. Tama yan. Dahil ano yan Meron ka naman palang natutunan. No? Kahit paano. Kanina kasi kung anong mga hugot mo parang hindi ka nag-report doon nung bata ka Hindi, ibig sabihin kung presidente ka, mas mahirap i-control ang mga senador. In reality, kumpara dun sa mga miyembro ng House, di ba? Tama. Tama. Pag-usapan natin yan. Bakit ganun yung realidad? Dahil mas malaki yung hingin ng mga senador. Dahil pwede na iyabang na, teka, elected ako by national constituency. Dahil marami silang kailangang ikalat ng mga infrastructure. Marami silang ibigay ng mga tupad. Kailangan marami silang ibigay na ayuda. No? Kumpara sa mga kongresista. Kaya ang nego dyan, mas mataas na level. No?
Yung house, mas Oo. madaling kontrolin. Oo, dahil focus sa distrito. Focus sa distrito. Unless, meron kang mga kongresista na nag-a-aspire maging senador. So, isi-shift nila ngayon yung kanilang mga project doon sa mga vote-rich na mga areas. Lalabas sila sa kanilang distrito. Lalabas sila. Kung gusto mong tumakbong senador, no? Okay. So, tsaka ano yan, di ba? Pag nag-number 1 na senador sa isang eleksyon, usually they think na one step closer sila sa Malacanang or at least yung vice presidency, di ba? Halos lahat naman pag nag-senador, nag-a-aspire ng higher position. Di ba? Senador ka na, tapos mag-a-aspire ka maging mayor, kongresista, barangay captain. Siyempre, ang aspiration mo, minimum ay vice president. No? Maximum ay president. Ay, mali pala. Ang maximum pala ay dictator. No, yung mas mataas sa presidente yun. Buti naman kinarek. Kaya Populis muna pero dictator in reality. Kaya mag-aspire ka ng higher. Kaya halos lahat ng mga senador, no, doon ang direksyon. No? Pag nag-number 1 lalo. Lalo na kung number 1, no? Paano yun? Yung pinakamagaling na senador talagang hindi matatawaran yung galing. Si Senator Robin Hood Padilla. Oo. Nag-number 1 niya ng 2022. Ibig sabihin, naglalaro sa isip niya, uy, pwede pala ako mag-ano. Tama. Kaso, ang hindi niya alam, iba kasi yung botohan sa senador, iba yung naging number 1 ka dahil magaling ka kumanta. Actually, isang kanta lang, no, during the campaign. Pero iba talaga yung pagka-presidente. Halimbawa, in terms of mathematics, siguro mga 70-80% ng kampanya sa senador, retail. Ibig sabihin, air war. Tapos mga 20-30% makinarya. Sabihin, name recall talaga. Oo. Sa presidente, 50-50 yan. Kung nasa ilalim siya, 0.6 pa lang, di ba? Paano siya aangat? Sino yung mga titirahin niya? Paano umangat siya? Usually, we look at 50. Lang. Konti lang. Usually, +2, -2 ang formula dyan. Sa survey, you're going to, terrible. No? This is the reality of political campaigning. You have to target the 2 above you and the 2 below you. So, yun. Kasi ipo-push mo pababa yung nasa baba mo. Yes. Tapos hahatakin mo yung dalawa. Yes. Hatakin mo lahat. Yung +2 tsaka yung -2. So, kung nandito parang hinahatak mo yung dalawa. Tinatadya ka mo. Tinatadya ka mo pababa. Great visual. Kayang-kaya niya yan. That's exactly the visual. Ano ibabaguhin ko? Kakalad ka rin ko yung dalawa. No? Dahil hindi naman nila ako lalampasan eh. So, kakalat ka rin ko na sa kanila. Para yung bababa, mas marami. Pero may basement knocking di ba? Kailangan mo rin upakan yung mga nasa baba mo, the 2 directly below you, dahil baka makahabol. Basement knocking yon. So, ceiling pulling, basement knocking, di ba? Doon sa lumalabas sa Magic 12 ngayon, sino yung mga vulnerable na pwede niyang projectin, for lack of a better word? In terms of branding, wag na siguro projectin dahil baka seryosohin ni Senator Edo, delikado tayo, di ba? Iba yung malikot na yung mata. Medyo nanlisik yung mga mata di ba? Nakapahan na ako Again, mockumentary pa. Ayaw ko kayong makasama sa bilangguan, Pag tayong tatlo nagsama sa bilangguan, ano na lang, wala na. Mag-aalis ko. Baka yung kakatayin ko ron, kliyente ng iba dyan. Dapat wala siyang katayin, especially joke lang. Ano na yung basement knocking, basement knocking. Tatapakan ko, baka magiging kliyente pa lang. Dahil mangangailangan nyo Correct. Yun yung mga magagaling na PR Yan sa taas, baka meron ng mga sarili di ba? Yan yung... Correct. Alam mo, ang okay kay Senator Edo, and this is speaking honestly. I'm not talking about a senatorial run, but the Ronald Llamas brand is he's an intellectual rogue. Alam niyo yung intellectual rogue. Ano siya, yung ganyan, relatable to the everyman, maayos yung pagkaka-explain niya ng mga bagay para maintindihan ng pangkaraniwang tao, and yet, ang lalim at ang meaty nung sinasabi niya, ang daming makukuha. So, if I'm being honest, if it were a reality, if it did not take that much resources, time, effort, at kung hindi ganitong sistema natin sa Pilipinas, I would love to see Senator Edu. Bago yun sa Fox First, may nakuha akong compliment
Oo nga. Very rare yun, sir. It's a season of phenomenon. No comment. But yeah, I would because he's an intellectual rogue Pero paano kung kalaban niya, ano lang, isang rogue or ano lang, yung talagang na walang intellect. walang intellect. Di ba? Does it matter ba? Kunwari, kakampay, hasayawan lang niya. Gusto mo pakalanan? Para medyo konkreto. Well, again, unfortunately, sa national, you have to play that game. You have to play that game. So, having said that, maybe the strategy for Senator Edu is mag-local muna. See? Like barangay councilor. Nagawad kayo ba? Nagawad. Bukal, pwede. O kaya barangay tanod. Para hindi ka gasto. Appointed. Actually, baka nga pasok pa sa SK eh. Dadayahin lang na, di ba? Late registration sa birth certificate. Sa itsura, no? SK. Simula nga sa barangay tanod, linya natin yan. Saka nakakita ng barangay tanod na may AK-47. Diba? At least siya kinoconsider niya tanod at least. Oo. Correct. Laking basilan to. Pwedeng tanod to. How would you describe him? Di ba sa mga lecture mo may binabanggit ka, heart tsaka gut candidate. Yes. So, ang perfect sabi mo, dapat both. Yeah, well, Siya. E3 ang formula. You have to be exceptional in one, you have to enhance the other, and you have to equalize the third, no? Heart, guts. Walang balls. Parang gut pa rin yan. We phrase it nicely, gut. So far ano siya? Absolutely, I would start with heart. For me, Senator Edu is first and foremost a heart candidate because if you look at his background, yung pinagdaanan niya, he knows the struggle of the pangkaraniwang tao. There's a reason to believe. Alam niya ang issues na hindi alam ng usual elites, no? Alam niya ang struggle ng mga tao in far-flung regions, marginalized sectors. So he's a heart candidate. But pumapakalawa na yung gut eh. Dahil ang dami ng, alam mo yan, Ian, pag naglalakad tayo, di ba? Ang dami mga nagpapalakpakan. No. Gusto magpa-picture with Senator Edu. Di ba? Nagsiselfie, may thumbs up. Ang dami ko nakukuhang messages. Can you please introduce us to Sec Ronald Llamas? So, he's exceptional in the heart. We will enhance the gut. Yung equalization of the head candidate, di na rin kailangan because, as I said, Senator Edu, the rogue intellectual. He is the rogue intellectual. Kakagat ba sa masa yung rogue intellectual? Siyempre, hindi natin gagamitin yung term na rogue. Di ba? Pero yung packaging na yun. Sasabihin nila, rogue yun eh, rogue. Yung partido ko, tawag sa akin, rogue lang. Di ba sa politika, it's more about political expediency eh. Oo, dahil lahat naman karamihan naman ng politika sa atin ay balot eh. Di ba? Wala namang sustansya, wala namang substance eh. Di ba pagandahan ng balot? Ito, pasensya na, merong billboard dito talaga na hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala, pero naalibad ba rin ako sa billboard niya. Yung pagkakangisi niya, hindi maganda yung dating sa akin. Matagal-tagal na yan. Di ba yan yung exactly yung pinag-uusapan natin? Yung ganyang klase mga balot, di ba? Oo. Di ba? Baka naman siya, matinong politiko siya, pero ang ganda pa nung kanyang agriculture, di ba? medyo annoying sa akin yung pagkakangisi niya. Sa akin hindi. Hindi annoying? Hindi O hindi medyo? Hindi annoying. Ano? Yan yung kwan eh. Yan yung norm, no? Ganun ba? Oo, hindi naman siya exception eh. Di ba? Kaya makikita mo yan ito next week. Makikita mo na yan dyan, bawat kanto. Yep. No? So, wag ka nang maasar. No? Pagandahan ng isi. Pasensya na kasi may siguro naman karapatan ko bilang ordinaryong Pilipino na nakakakita ng mga billboard na ma-annoy o ma-vex. Well, yung karaniwang Pilipino may ganong karapatan. Ikaw wala. Wala. O sige. Dahil kayo eh. Disruptor eh. Educator eh. No? Propagandist ka eh. Dapat wala kang karapatan. Para sa ganyan mga pakiramdam. Ano ba yun? O karamdaman. Ano pala yun? Paano niya sasabayin yung mga kandidato? Sinabi ni Alan kung magkano yung dapat yung ihanda. I think 408 million, di ba? Hindi totoo yun. Holster amount. Kayang bunutin anytime. Hindi totoo yun. Yung numero na yan, pangkwan lang yan. Pang-marketing. Pang-marketing Yung tunay dyan ay mga 1 billion.
Paano yung mga Totoo yun, totoo yung yun. mga TV ads lang, no? Yung air war mo lang, no? Ngayon may nadagdagan pa, may social media. Tapos yung ground war mo. Pag pumunta ka sa mga key cities at provinces, hihingi ang mga yan. Mamumudmod yung mga local leaders, mag-expect. Aabot yan ng 1 billion. 1 billion. Oo. Kaya nga joke yung ating campaign spending law sa totoo lang. Kalokohan yan. Kalokohan Kaya nga like yung sinasabi, tanga na lang yung politiko pag nahuli siya. Kasi lahat naman nagdodoktor Tama. Kasi mismong patakaran natin, napaka-ridiculous. Sa ibang bansa, napaka-stricto niya. No? Talagang nakukulong mismo mga presidente. No? Teka, di ba nasa Pilipinas tayo? Ha? Bakit issue yan? Nasa Pilipinas nga tayo. Kinukumpara ko lang. Para malinaw. So, yun nga. Yung sinasabi naman ni Alan, holster amount, pwedeng bunutin anytime. Kasi remember dati, may nagtatanong sa akin, kano ba yung dapat ilabas? I think 2 electoral cycles ago to Malaki na yata yung 20 million, sabi. Sabi ko, na-imagine nyo ba kung magkano yung 30-second ad sa TV, prime time? Lalo na ngayon. Lalo ngayon, di ba? Lalo pag kapalapit na sa eleksyon. Kailangan mo siguro, di ba ibang kumatakbo? 3 beses sa isang araw. 30 seconds. Magkano yan? Sabihin natin nasa 300,000. 900,000 a day. Ilan linggo mo kailangan gawin yun? Tapos ang kaibahan, ngayon, gagastos ka pa sa mga vloggers. Oo. Di ba? Oo. Wala kang balak na. Hindi ako ganun. Gawin yung fax first na gano'n. Ay, hindi. Para kumita. Hindi. Wala talaga. Ay, hindi. Ano yan, kaya kong titigan ng mga tao sa mata. Nandun ka sa less than 1%. Okay lang ako dun. Kasi, malungkot yun. Okay lang yun. Malungkot yun. Marami ngayon, yung mga ngayon yan, vloggers ngayon. Road corridor yan. At walang buwis. Di ba? Oo, tama. Hindi ka na namomonitor. Oo. Hataw-hataw ka dyan. Hirap nga dyan yung Comelec sa pagmamonitor. Kasi with all due respect doon sa matitilong vloggers. Hindi naman natin kinukuha. Dati kasi ang inaayos lang yung mga mainstream media. Na hanggang ngayon, marami pa rin ang mga corrupt. Oo. Bitatamaan na sa usapan natin. Wala lang ganyan. Baka hindi na tayo tangkilikin. Ito pala. Inaisip akong pangalan Nakakausap mo. Anyway. Hindi, ito pa isang pag-usapan natin. Example, tatakbo. Again, ano lang to Joke lang to pinag-uusapan natin. Talaga? Nababaliw na yung nanonood. Nagsisimula na ako seryosohin Naniniwala sa sariling press release. Hindi, isa ko iniisip dyan. Yung iba iniisip pwede ka bang tumakbo o mag-run ng isang credible campaign nang hindi ka nangungarap ng media? Okay, ng mga vloggers, di ba? Ako, pwede, pero it's more of an exception than the rule. Kaya naman tayo. Oo, yun. Pwede yan sa student council elections. Oo. No? Paglabas mo ng universidad, wala na yan. Wala na. Oo. You have to unlearn. Siyempre. So, sabihin mo nga sa akin, anong eleksyon, no? Mula barangay hanggang presidente, no? Na hindi mo kinakailangan mamili. Yung vote buying. Oo. O kahit na mga influencers. Oo. No? Kasama na mga media. Hindi naman lahat, no? Yung mga ilang Hindi, marami man namang matino. Oo. Pero maraming buhaya. Mas marami. Sa bagay, no? Tsaka ano yan Yun nga, paano pala yan yung fact of life. No? Kunwari tatakbo ka sa senador, sabi 1B. Sa mo kukunin yun, no? At kung makapag-raise ka man nun, paano mo siyang babawiin? Alam mo, sabihin mo, aasa ka sa sweldo mo bilang senador. Ang dali-dali niya. Ang daming baha sa Pilipinas Oo. Ang daming baha sa Maynila. Talaga? Kailangan mo solusyonan yan. Diba? At pag ikaw ay nag-focus sa baha, babaha rin ang grasya. Ganun ba yun? May SOP pala doon. No? May relasyon niyang baha at doon sa pagbaha ng campaign funds. No? Wala akong naisip pahiwatig Sabi ko lang na parang meron. May ugnayan. No? Oo. Parang sinasabi. Unless hindi mo napansin. Oo. Parang ang binabanggit nyo na papagkakitaan ang flood control projects. Wala akong sinasabi. Parang ganun yung dating. Wala. Sabi ko lang, hindi mo problema ang campaign funds. Pag ikaw ay nakatuon sa mga baha. O pala, yung pag-usapan natin yung Kasi syempre talaga namang ito yung realidad ng politika natin. Pero paminsan-minsan may mga nakakalusot. Kunwari lang
may mga bagong muka, bagong dugo na nananalo laban sa mga political dynasties. Paminsan-minsan may mga nakakalusot sa Senado, sa isang distrito, young idealist. Pero iba rin kinakain ng sistema, iba nagtatayo yung sarilang dinastiya. Pero ano yung mga pwedeng gawin para kahit papano, ang description ko kasi sa politika natin parang Pasig River Pwede mo namang linisin pero ang tagal Ano yung mga nakikita niyong pwedeng posibilidad? Tingin ko, parang kanya bibingka. Sa baba, no? Sa baba, yung mga nagsisimulang magising na mga tao ay dapat magbigay ng scaling up na pressure sa kanila. Kailangan magsimula magingay, no? Kailangan ma-threaten din sila na mawawalan ka ng boto. Ngayon kasi hindi sila na-threaten Kaya mas malakas yung temptation, no? At mas marami yung kahit nagsimulang matino ay nakokorrupt ng sistema. So, parang bibingka yan. Yung sa baba ay magsimula. Parang itong ating patriotism. Diba? Halos nawala na yan Lalo na ng panahon ni Digong. Diba? Na napakalinaw na pro-China at napakataas ng approval rating. 93%. Ibig sabihin, ngayon, baliktad. Mga 93% ngayon ang critical sa aggression ng China. So may nagbabago. Ibig sabihin, kailangan din may ganyang pagbabago sa uri ng politika natin, sa baba. No? Dahil yan yung mga botante. Kahit nagsisimula ka lang maliliit, pero may pressure na yan, na nag-iingay ng kaunti, na ito yung dapat gawin ng ating mga politiko. Nandito na tayo sa Manila Hotel. Ito na yung moment of truth. Dito yung filing. Okay. So anong advice mo? Given all the data that you have, lahat ng sinabi mo, based on experience, dapat ba siya tumakbo? Kulang kami sa resources, unfortunately, at hindi po ito call for fundraising. This is a thought exercise, but given everything, if the resources are not there, the formula is always man, message, machinery, and money. In the case of Senator Edu, the man and the message, wala tayong problema dyan. Kung yun lang ang labanan, senador na si Senator Kung hindi nila pinagbawal ng Pogo, tapos tinake over ko yung mga dalawang. Petty cash lang yan. Petty lang yan. Yung holster. Yung holster amount na yan, wala. Holster? Actually, kung bukito ko holster, marami ako Front pocket amount lang yan kung hindi pinagbawal ng Pogo. But again, the formula is man, message, machinery, money. Kung man and message lang pinaglalaban, senador na po si Senator. Dalawang kandidato. Pero may money Dalawang kandidato doon sa admin slate. Mga author yan ng Pogo bill Ay, grabe si ano yun. At si ano? At si ano? Di ba? At si ano? Kaya walang problema sa kwento. Walang problema sa pondo. Dahil sila nag-author. Again, I disabuse myself from this conversation and views and opinions expressed in this program. Baka isa o dalawa ron, baka kliyente ng mga iba dyan. No? The views and opinions expressed in this program are solely of the guests and are in no way associated with the other guests. Let me know pag may tumawag sa'yo na kliyente mo rin sa Magic Talk. Ano ba yung pinagsasabi ng kasama mo rin? Napanood ko yun. Parang nilaglag mo kami. Correct. Huwag mo na samahan yan. But yeah, yun. That's the short answer to your question, Ian. Senator, kumusta pakiramdam naman? Upbeat. Mabigat sa loob? Upbeat Upbeat pa rin? Upbeat. Parang lahat ng data against you You cannot put a good man down. Yeah. Okay. Hindi mo alam yun? Yeah. Parang nadinig ko kay Erap yan. Correct. Talagang kanyan. No? Lahat yan ay strategy lang. Yan. Ituloy ang laban ni Llamas. Yan. Ituloy ang laban ni Llamas. Parang ganun siya sa poster. Think positive. Correct. Parang Positive thoughts, brother. Kanina sa Politiscope, tinanong ko dyan. Sabi ko, kay Ina Andolong, pag-iisipan ko pa. Nakaganon talaga ako.
Ito yung circus. Dito tayo. Ayan. Ano ba yan? Nandito na tayo sa Manila Hotel. Dito na pala yung filing ng Certificates of Candidacy. Dati kasi sa Palacio del Gobernador eh. So ito na yung COC ni Senator Edu Manzanas. Moment of truth. Ano bang pakaramdam? Sobrang excited. No? Halos nanginginig ako sa excitement. O, sino kaya yung magka-file na yun? Naka-helicopter? Helicopter eh. Mukhang magka-file lang ano eh. Ha? Baka naman hinihintay tayo. Baka. Oo. Parang may bird's eye view do sa ating filing. Nakaka-excite na. Nakaka-excite. No? Bilang panghuli, seriously, ano ba dapat yung ma-take away ng mga audience dito sa ating thought exercise? Lalo pa parating yung election. Maraming noise yan, definitely. Pwedeng ma-distract sila doon sa mga political theater performances na makikita nila. Ako personally, very quickly, on the national level, dapat piliin natin ang ating mga senador at ang ating mga national leaders, kagaya ng pagsusuri natin, at least that's the latest trend that's coming out sa ating mga local leaders. Kasi may hope. Hindi natin sinasabi na helpless ang Pilipinas, because on the local level, we're sort of getting the hint or the trend na dapat pumili tayo ng local leaders that can provide solutions to our problems. Sana matranslate sa national. Senator. May mga 2-3 na posibleng maging kontribusyon sa Senado sa eleksyon na ito. Isa ay halos sigurado, isa ay medyo sigurado, isa ay medyo malayo ng konti. Pero yung 3 na yan, no, ay posible. Lalo na kung merong negative campaign laban dun sa 3 na pasok sa 12. No? Dahil hindi ka naman mauubusan ng mga scoundrel dun sa pasok sa 12. No? Kaya pumili ka ng mga 3-4 doon na titirahin mo para makapasok o makasigurado itong 3. Tapos, meron kang siguro mga 100 na siguradong talo, pero pwedeng magmarka for the battle for the next election sa 2028. Sa akin, yun na lang inaasahan ko sa election nito. Dahil hindi ka naman pwedeng masyadong mangarap ng masyadong malaki. Halos, sabi nga ni Alan, ay imposible. Kaya, realistically, mayroon kang 3 na pwedeng madagdag kay Senator Risa Ontiveros. Kapaliktad, no? Ikaw yung idealist. Pragmatic, no? Correct. Nakita mo yung taktika. Dahil mahirap pag iniipit ka na. I like that Aikido move, Sen. Diba? One-upmanship. There's some one-upmanship happening here. Aikido yung katabi ko eh. Okay. Okay na tayo. Again hindi seryoso yung pinag-usapan natin sa pagtakbo niya. Baka seryosohin nyo. Correct. Ako po ang tatakbo. Joke. Pero marami tayo napulot doon sa regarding lessons sa pagtakbo. Correct. Wala nang atrasan. Wala nang atrasan. Okay. Teka lang may nakuha ako message. Bago pa lang survey ang Pulse Asia para sa mga senatorial preferences for 2025. Positibo ba o negatibo? Masaya ba o malungkot? Diyos ko po. Ano una niyo gusto malaman? Good news o bad news? Bad news. Bad news. Bad news? Oo. Hindi, gusto ko good news muna Sige. Kasama pa rin kayo for some reason sa listahan ng mga senatorial preferences. Wow. Yun ang good news. No? Bad news na? Bad news na. Bad news. Yung dating 0.6 ninyo, nangyari, naging 0.1. Positibo yan. 0.1 Oo. Nasa kayo? 59th to 74th places. At ang katablan ninyo, alam niyo kung sino? Sino? Si dating Gabriela, Party List Representative Lisa Masa. Actually, positibo yan para sa akin. Mas natutuwa ako. Dahil na-realize ng mga tao na hindi talaga ako pang Senado. Na isang malaking kalokohan itong ginagawa natin. Hindi. Pang presidente ako. Okay. Oo. Yun yung napulot ko dyan Hindi mo ba nakuha yan? Hindi. Medyo wala kang masyadong foresight For some reason, si Paing David, 0.7. Yan, pang senadora talaga yan. 0.7. Pang senadora yan, no? Pang senadora. Si Barry Gutierrez ay
Hanapin. Ay, Barry Yan. Gutierrez. Oh, tumaas din. Ay, hindi. 1.5. Oh, di ba? From 0.9. Grabe. Tumaas siya, di ba? Kaya, dapat titignan mo kasi yung cup half full, half empty. Okay. Ayaw nila sa akin sa Senado, pero gusto nila sa mas mataas na posisyon. Ganun ba yun? Oo. Ito pa yung mga mas matataas sa inyo, ha? Oo. Sigurado ako matutuwa kayo dito. Rodante Marcoleta, 3.3. Yan. Sal Panelo, Yan. Oh. 2.5. Ayan, mas mataas talaga dati sa akin yan. No? Larry Gadon, Oo. 1.9. Oo. Vic Rodriguez, Oo. si Kingmaker, Oo. 1.0. Tay Kibuloy. kami dati niyan eh. Oo, 1% din si Pastor Apollo Kibuloy. Oo. Ayun. Ayun, may mataas ako dati kay Kibuloy. No? So, yun yung torn ako ngayon eh. Torn ako whether magtatayo na lang ako ng kulto or katulad ng pinapalabas ng survey na yan, ay karapat dapat ako sa mas higher position. Hindi sa Senado. Naniniwala ba kayo sa survey ni Ronnie Holmes? Credible ba to? Siyempre. No? Okay. Isa yan sa pinaka-incredible na survey. No? Together with Lilo Group at saka SWS. Yan yung pinaniniwalaan ko. Yung iba hausyaw? Yung iba ay pinaniniwalaan din naman, pero mas pinaniniwalaan ko yan. Depende kung kung align sa... Oo, sa universe. Okay. Oo, yan. Sige. Pero medyo may dilemma ako ngayon eh. Hindi ko inaasahan to. May dilemma ako. Anong gagawin ko rito? Sa COC. Tigilan na natin itong kalokohan na to. Anong gagawin natin dito, Mian? Baka maniwala na yung mga tao eh. Tigilan na natin to. Okay. Congratulations from 0.6.1 movement. Yeah. 0.1 movement. Salamat. Ang laking tulong ng Fox First dyan. Alam bumagsak eh, no? Oo. Nandito po tayo ngayon sa harap ng Manila Hotel. Dito po yung filing ng Certificates of Candidacy para po sa mga tatakbo sa iba't ibang posisyon sa parating na midterm elections sa May 2025. Alam niyo po, higit 18,000 po yung mga posisyon na paglalabanan ng iba't ibang mga kandidato. So, yung ginawa po natin, tinatawag pong jocumentary. Ibig sabihin, joke lang po yun ha. Huwag yung seseryosohin yung mga pinag-usapan namin pagdating dun sa pagtakbo ni Senator Edu Manzanas. Pero yung sustansya na pinag-usapan namin, yung mga mali sa ating sistema, seryoso po yun. Alam niyo ba kung bakit? Pag inisip po natin, talagang isang malaking joke yung ating sistema sa eleksyon. Kasi pabor na pabor po itong sistema na ito. Doon po sa mga kandidatong mayaman, galing sa mga sikat na pamilya, galing sa mga political clans, at doon po sa mga taong hindi naman kailangang may laman dito. Pero kaya nila i-project yung sarili nila dahil marami po silang salapi. At alam niyo po ba kung sino nakakatawa rito? Hindi po yung mga politiko na nagpapakasasa sa ganitong sistema. Ang joke po, ang pinagtatawanan po dito, yung mga ordinaryong Pilipino. Ikaw at ako.